gawa po tayo ng simple dessert, mango jelly. So, 4 ingredients lang po yung kailangan natin at makikita nyo po sa ating screen. So, yung pong aking gulamang nabili ay akin na pong ginawa. Pinatigas ko na po. So, in-scrape ko lang po siya ng pangbuko. Tapos, yung mga hindi na kaya, so, inanuhan ko lang siya. Hinahati-hati ko lang siya into cubes. Then, pagsama-samahin lang din po natin. Yung mangga ay cubes ko din po. Then, mekos-mekos. Then, after po natin yung mahalo, ilalagay lang po muna natin sa ating ref para medyo lumamig at mas masarap po kasing kainin to kapag malamig. Marami pong salamat. Kain po! Ops! Huwag mong itatapon ng iyong mga gulay. Gagawin natin siyang isang dish. So, iprito natin siya. Gawin natin siyang crispy veggies. So, hinati ko lang yung mga natira kong gulay at ito yung ipang-coat natin. So, nagsama-sama lang ako dyan ng cornstarch, harina, breading mix, paminta, tapos to taste, naglagay ako ng oyster sauce, then iprito natin siya. So, yan na po. Kain na po tayo. Homemade moljos, super easy. So, i-cut lang natin ang ating mga patatas. Nilagyan ko lang ito ng breading mix at paminta. Then, ready to fry na. So, super yummy and super crispy. Thank you! Nagkikrib ka ba ng french fries pero sobrang mahal ngayon ng patatas? So, itry nyo tong banana fries. So, gamit lang tayo ng hilaw na saba ng saging. Tapos, ikinat ko lang siya na mahahaba na parang tulad ng french fries. Tapos, naglagay lang ako dyan ng breading mix at ng cornstarch para i-coat natin yung bawat saging. So, must try itong banana fries na to kasi kapag pinirito mo na at kinain mo na may sawsawang ketchup, so napakasarap niya. Try nyo! Luto po tayo ng Korean chapchae at this time, syempre kailangan magkaroon to ng Filipino twist. So, tulad po ng karaniwan na pagluluto ng chapchae, so tayo po ay nagsaute ng sibuyas. So, gumamit po ako dito ng skinless longganisa. Chicken po siya. So, since ang chapchae po ay distinct po sa kanya, yung medyo sweet po, kaya po ito yung napili kong gamitin instead po na pork or beef or chicken na ordinary lang. So, yan po yung ginamit ko na pampalasa sa kanya at hindi naman po ako nabigo. Masarap po ang naging resulta ng aking niluto. Pagkatapos na magluto, taking my time. Masarap po. Kain! Isa na naman pong napakadaling merienda ang ating gagawin. Ito po yung sticky cheese roll. So, kailangan lang po natin ng glutinous rice. So, make sure lang na unti-unting tubig ang ilalagay nyo para makabuo tayo ng dough. Tapos, ito ay hinati ko sa dalawa kasi yung half ay nilagyan ko ng color na yellow para mas maging attractive to habang sa pagkain natin. So, ginawa ko lang, nilagay ko lang yung cheese. Tapos, ibinalot ko doon sa ating pinaka-dough. Tapos tulad ng pagluluto ng palitaw, once ito ay lumutang na sa tubig, sa pinakuloang tubig, ito ay handa na. At para naman sa ating pinaka-coating, ako ay nagsama lamang dito ng milk at saka ng sesame seeds. Then once yung mga naluto na sticky rice with cheese ay ibinalot ko lang dito at then ready to serve na. So ito po ay magugustuhan for sure ng mga bata. Thank you! Sino dyan ang mahilig sa freebies na tulad ko? So, nung bumili ako sa isang supermarket, may free na isang gulaman na nasa coffee flavor. So, syempre, hindi natin pinalampas yun at ginawa natin na coffee jelly. So, bumili rin ako ng sago at ito ay pinakuluan ko sa 2 stick na coffee para magkaroon ng lasang kape ang ating gagawing jelly. Then, inuna ko ng pinatigas yung ating gulaman at hinati-hati ko na siya. So, pinag-combine ko lang ang sago at ang gulaman natin, then inilagay ko ng isang creme densada. So, pwede kayong magdagdag pa ng condensed or milk kung sa palagay nyo natatabangan kayo kasi ako hindi masyado mahilig sa matamis. So, tamang-tama na sa akin ang lasang ito. Thank you! Marami akong overripe na saba. So, syempre, hindi naman pwedeng itapon yon. So, gagawa natin ng paraan para maging isang masarap na pagkain. So, gagawa tayo ng banana bread. So, iminash ko lang lahat ng aking hinog na saba. Then, nilagyan ko ng grated cheese, egg.
Tapos, after kong ma-mix itong lahat, nagdagdag naman ako dyan ng all-purpose flour. So, nilagyan ko rin siya ng baking powder. So, nilagyan ko siya ng konting condense para mas creamy. So, sinubukan ko muna na gawin siyang pancake. So, masarap din naman siya. Then, yung remaining na ginawa natin na banana bread.